or slight. Failure to render assistance to the victim and violation of Section 55 of RA 4136. Siyempre, aside pa sa babayaran mo pong civil liability. Aside pa sa babayaran mo civil liability. Yan po yung magiging pwedeng ikakaso po natin sa hit and run cases. Pero tandaan nyo guys, so wala pong hit and run ha. Pagdating po sa kasuhan, ang tawag po dyan is evading responsibility ha. Yan. First view, second view, review. Yan. Evading responsibility po yan siya, hindi po yan siya hit and run. Okay? Ayan. Then, lastly, vehicular accident po, liabilities. We have culpa, contractual, culpa, akiliana, and culpa, criminal. Akiliana. Okay. Sample po. Okay. Culpa contractual. Culpa contractual at saka culpa akiliana, civil in nature yan sila. Apo, civil ha, civil. Okay. Ito po yan siya. Culpa contractual is, pakilagay na lang po, is a negligence with pre-existing contract. Okay, lagay ko na lang. Sample. Sample. Last na. Hindi talaga kaya guys, kahit anong gawin kong pilit. Kasi actually sa ibang review center, inaabutan kami ng alas 6:30 sa isang subject na ganito. Pero well explained lahat. Binibilisan ko para matapos sana natin para makapag-start tayo ng drafts. Yan. Sige. Example. Sige nga, bigyan ako example. Okay. Nangyayari po ito sa mga what? Bus companies. The ticket itself is a pre-existing contract. So, ibig sabihin, pwede mo pong singilin yung bus company. That is called culpa contractual. Ang culpa akiliya naman, pag sumakay ka sa van, jeep. Opo. Ang mangyayari niyan, sino pong sisingilin nyo kung hindi siya yung owner ng sasakyan? Ang sisingilin nyo sa civil po niyan is yung tinatawag ninyo na driver lang. Yung owner ng vehicle, hindi. Opo. Ayun, meron, dalawa. Ang magbabayad sa'yo nyon, sino? The bus company. Sa taxi dito, at saka taxi, van, jeep, multicam. Kaman, may existing contract? Wala. Tama? Sumakay ka lang. Actually guys, pwede yan siya yung mga yulabas, pwede yan siya mahulog dito. Bakit guys? Dapat yan, bago ka sumakay, may ticket ka na eh. Para may pre-existing contract na ikaw ay hatid niya or dito ang destinasyon mo. E dito kasi sa atin, habang tumatakbo na binibigyan ka ng ticket. Na, ayan. Dito guys, sa culpa contractual, ang pwede mong kasuhan yan, pwede mong singilin is yung may-ari ng bus company. O yung bus company mismo. Dito guys, for example, yung driver ng sasakyan, driver ng multicab, jeep, or van, is hindi yun siya yung driver. Hindi siya yung owner. Ang kakasuhan, ang masisingil mo po dyan is yung driver lang.
Opo, yun po yun siya. Samantalang dito, sa culpa criminal, basic lang din. Sino lang po ang makakasuhan mo dyan? Ang makakasuhan mo lang ng reckless imprudence resulting in whatever result is that. Ang makakasuhan mo lang is yung driver, hindi mo pwedeng sigilin yung owner. Ngayon po, eto po lahat, mayroon tayong tinatawag na another liability. Ang tinatawag doon is the registered owner rule. Ayan, registered owner rule. Sa registered owner rule, guys, matik yan siya, subsidiarily liable ang tawag, no? Subsidiarily liable or solidarily liable ang owner, ang registered owner ng sasakyan. Ganito po yan siya. Sa culpa contractual, babayaran niya talaga yung damage niya na-incur ng pasahero niya, ha? Na-incur ng pasahero niya. Nakuha natin? But, as to the damage, third party na damage ng bus, ano pong ginagawa? Ha? Sila pa din. Kasi nga po, disgrasya yan eh. Tama? Apo. Dito naman po, sa culpa aquiliana, ganun pa din. No, basta within the specific line of your work. Example, nakabangga ka, ako yung owner, nakabangga ka dyan, pati ako. Tamay. Doon sa third party ng pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan kasi natin dito kanina is about yung pasahero mo, dalawa. Okay. Kaya, sir, paano kung ginamit ko yung van, sir? Hindi naman po yun pasok doon sa kontrata nating dalawa. Na owner ako, ikaw hindi owner. Sample, ang trabaho mo lang dapat is maghatid ng pasahero. Eh ngayon, ikaw nang babae ka. Sample lang. Or naglagaw ka. Na-disgrasya ka karon. Tapos naka-damage ka sa another nga tao. Would I be liable? No. Bakit? Ang pinag-uusapan lang natin, outside na po yan sa pinag-uusapan namin. Pinag-uusapan lang namin, mamasahero lang siya. Davao, Takurong lang yan siya. Okay tayo doon. Ito po. Ikaw, may motor. May motor ka, example. Ginpahulam mo sa iya. Tama ha? Nakabangga siya dala sa kalsada, oh. Pati ikaw, liable. Oo. Liable ka nga nagpahulam. Kaya nga man, that is what we call the registered owner rule. No? Nga man, bigin pahulam mo. No? Liable ka. Pero hindi yan criminal, ha? Under the criminal liability, hindi po. Bakit po? Personal po yan. Hindi po yan siya pwedeng ipasa mo sa tao. No, personal po yan siya. Ang pinag-uusapan natin ito is the civil aspect of the liability. Ayan. So, ikaw, lalo na kung yung pangalan ng motor mo is pangalan ng nanay or tatay mo pa, ayan. Sila, na walang kaalam-alam, magtataka na lang sila, meron silang civil liability. That is because of the registered owner rule. Nawa na dyan. And culpa criminal. And then, ayan na po yan siya. Other definitions or things to note, guys. Ito po yung mga kailangan nyong guys. Kailangan nyo pong tandaan na mga important na definition of terms. Lalo po yung key event. Ayan, key event. Basta key event yan siya, guys. Tandaan nyo, it is an event on the road. Which characterizes the manner of occurrence of a motor vehicle traffic accident. Meaning to say, nagkakaroon lang ng key event pag may accident. Kapag wala pong accident, di movement lang po siya. So, kapag ka naman may accident, key event po yan siya. Debris, ito po yung mga broken parts. Hindi po yan siya debris sa debris. Opo. Watch out for falling debris. That is not debris. Debris. Yan. The scattered, hindi yung scatter na na ginalaro ninyo, iba yun. The scattered, broken parts of vehicle, rubbish, dust, and other materials left at the scene of the accident caused by collision. And then, skid marks. Yan. Skid marks kapag nag-apply ka ng brakes. Yan. Skid marks kapag nag-apply ka ng brakes. Yan. Tandaan niyo yan. At hindi na po umiikot yung tire. Okay?
Scuff mark na siya kapag ka naman ito ay still turning. Kung sa Ilonggo pa, nagpaibot. Nagpaibot ba? Nagpaibot. Ang tawag po dyan is scuff mark naman. Nasobrahan ng ikot yung tire, nag-create ng marks, scuff mark. Kapag ka naman nag-apply ka ng brake, hindi na umikot yung tire, that is skid mark. Yan. Traffic unit, alam niyo naman po yun siya. Nilagay ko pa din para mabasa niyo po ulit. Because I believe that learning is acquired through repetition. Safe speed, strategy, tactic, whatever. Kayo pong magbabasa niyan, it is very self-explanatory na po yan siya. Okay? Tanggalin ko na lang yan siya. Ayan siya. Okay? And then, we also have here impact. Impact. Striking one body against another. Pag sa naman ng contact damage, damage to a vehicle resulting from direct pressure. And then factor, any circumstance contributing to a result without which the result could not have been occurred. What are the factor kung bakit mayroon kang disgrasya? Grabe, no? Bakal to bakal na ang imong brake pads, wala kang gyapon ng ilis. Amo ganun mga factors ba? And then primary cause. It is a misnomer, guys, no? Loosely applied to the most obvious or easily explained factor in the cause of an accident or the most easily modified condition factor. Then we also have here cause. The combination of simultaneous and sequential factors without any one of which result could not have occurred. And then attribute in any inherent characteristics naman po of a road, a vehicle, or a person that affects the probability of a traffic accident. Tulad yung nakita ko dati, medyo nabukol na yung kanyang tire. Sinabihan ko na siya. No? That because it could attribute, no, to any road accident. And lastly, we have the modifier, a circumstance that alters an attribute permanently or temporarily. So, ano gagawin mo? Ayusin mo yung sasakyan mo. Ayusin mo yung sarili mo. Ayusin mo yung pagmamaneho mo. That would be your modifier. Okay? So, yun. So, ang subject natin tomorrow, guys, hindi na natin kakayanin. Please, uwi na tayo. And subject natin tomorrow will be drugs. Yan. Item. Item. Okay, yan. Subject natin bukas. Okay. Ang ipapaalala ko dyan sa inyo, eto guys, baka lang lumabas. Feeling ko lang kasi talaga. Eto. Mahaba to eh. Eto po. Ay, sorry. Eto, kailangan nyo pong i-memorize tomorrow. Yan, mga important periods to remember. Yan, ginawa ko yan siya. And then, eto na part. So, ito na part, guys. These are your bond. Malay nyo lang talaga. Okay. And also, the last, yan. Kaya mga non-bailable sa quantities, bail as a matter of right, and bail judicial discretion. Sige, tomorrow na po tayo. Tomorrow na lang po natin ipapapatuloy. Salamat po. Ingat. Tula ng paghihirap ko ngayon, parang walang humpay. Mem